Danilo Raimundo, ayan, from Kalinga Province. Schwer Punk, dapat alisan ng mga dutae sa politics, dagdag sila sa kurakot ng bayan. Ngayon, punta naman tayo dito sa issue ng Davao City. Naku, napakatindi po ng nangyayari sa Davao. Alam nyo, ako yung kinakabahan. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi ako po, taga Bulacan po ako. Laking Santa Maria, Bulacan po ako. Nung pong nagdaan ng Ondoy sa Santa Maria, Bulacan, yung nagpakawala ang Angat Dam kasi puno na. Naku po, talagang sabi ko sa inyo, yung bahay po ng lola ko, yung second floor ng bahay ng lola ko, yung tuktok na lang, yung triangle na lang dun sa tuktok, yun na lang ang nakita. Yung bahay namin, talagang lubog, wasak. Kaya ako, pag nakakakita ako ng baha, nagpa-flashback sa akin yung nangyari sa amin sa Bulacan. Ganyan po ang naranasan namin. Ngayon, eto punta tayo dito sa GMA. Eto, hindi to fake news. Bakit? GMA to eh. Severe flooding hits Davao City. Residents rescued. Saan to? Saan to sa Davao? Buong Davao po yan. Talomo, Bangkal, kasi yan yung na-topic natin nakaraan. Imagine niyo, grabe po ang baha. Tapos si Pulong, si Baste at si Sara, hindi man lang natin nakita sa mga pangyayari na yan na merong ginagawang aksyon. Saan natin nakita si Baste? Sa pamumulitika. Eto, katulad niya, no? Bangkal, Davao City. Magagamit pa ba yan ng mga mag-aaral? Di ba? Eto yung nakita ko. Diyos ko, day, sabi ko. Parang ondoy. Parang ondoy talaga to. Nasa bubong na lang sila. Nasa bubong na lang ng mga sasakyan, bubong ng bahay. Kasi po wala eh. Lampas tao ang tubig baha po dyan. Pero walang aksyon ng mga Duterte. Kung si Yorme Isko Moreno yan, meron na yung ginagawang pinupuntahan na niyan yung mga evacuation center, inaasikaso na yung pagkain ng mga tao. Vice Presidente natin nasaan? Naglalakwatsa sa ibang bansa. Ito yung Bangkal na ito, yung lugar na Bangkal, nung chinek ko, dito pala to sa distrito ni Pulong Duterte na ginastusan ng 51 billion pesos. Ito na po yun, yung resulta ng 51 billion pesos, ganyan katinding baha. Merong isang nagsabi sa akin, fake news ka, Mac, hindi naman sa distrito ni Pulong Duterte yung pinakita mong baha. Meron kasi kung na-play na isang video, hindi pala sa ako po humihingi ng paumanhin kasi hindi pala sa distrito ni Pulong yon, sa Davao City. Ngayon, nung chinek ko kung saang distrito pala ng anak ni Pulong. Anak ng Teteng. So ibig sabihin, distrito ni Pulong, distrito ng anak ni Pulong, at distrito ng kumpare ni Digong, lahat binabaha. Kaya natawa ako eh. Hindi pala dun sa distrito ni Pulong, pero sa anak ni Pulong, yung distrito na yun. Sus Mariosep. Ay, salamat Salamat Ate Chris Rose, babe. Kailan ba yan nangyari, yung flooding? Kahapon po. Biyernes, Sabado.
'Di ba? Kaya nga nagulat ako, biglang si Baste lumabas dito sa PDP laban ano nila, yung parang event nila. Inuna pang mamuliti ka, kasi kung nga ako mayor, hindi ko to itutuloy. Teka, ha? Napakatindi ng baha at kalamidad na dinanas ng aking syudad. Saka na kayo, mamaya na kayo, bukas na kayo. Unahin ko muna constituents ko. Yun ang tama. Diba? Pero yung ganto na inuna pa niya ang pamumulitika kesa dito sa mga kababayan natin na perwisyo ng baha. Diba? Nasan ba talaga puso nito? Sa taong bayan o sa kanyang partido? Inuuna pa pamumulitik eh. Diba? Kitang-kita oh. Kitang-kita po ang pagsawalang bahala sa sa Davao City nitong mga taong ito. Ayan yung aftermath. Sira ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sira ang kabuhayan ng mga taga Davao. Edited daw to, mai-edit mo ba yan? GMA? Mai-edit mo ba yan? GMA mag-e-edit, magpe-fake nyo sila? Diba? Grabe ang naranasan ng Davao City. At hindi lang yan ang balita dyan, hindi lang yan. Naku po, napakarami. Napakarami po ang naperwisyo sa Davao. Diba, kung hindi natin nakita si Baste Duterte na nagpa-party doon sa sa Ibiza sa Spain, okay lang. 'Di ba? Pero yung nakikita natin na hinahagupit ng napakatinding baha ang Davao City tapos si Baste ay nasa party-party. Kakauwi lang yan ni Baste. Ayun kita nyo. Mga bata nakakapit na lang sa puno. Sa sobrang tindi ng baha. Heto kita nyo, Talomo proper, Diyos ko po. Lubog ang mga first floor na mga bahay. Ayun rumaragasa Diba? Ito, hindi to political attack. Tayo ay pinapakita natin ang tunay na sitwasyon ng Davao City na sinasabi nila Singapore ng Pilipinas. May Singapore bang ganyan? Nakita nyo ba ang Singapore na naranasan niyang ganyan? Nung nakaraan, issue sa Davao City? Basura. Nabalitaan nyo ba ang Singapore tambakan ng basura? Meron ba kayong narinig na yung Prime Minister ng Prime Minister ng Singapore na inutos niya tambak niyo yung basura diyan sa DPWH? Meron ba kayong nabalitaang ganyang balita na pinapatambak yung basura sa harapan ng opisina ng DPWH? Meron bang ganito katindi na baha sa Singapore? Diba? Masyado kasi nilang pinalilitaw na ang Davao, napakalinis, ang Davao, napakaganda ng pamamalakad ng mga Duterte. Sus Mariosep. Si Bongo na nga mismo ang nagbuking sa mga Duterte.
Si Bongo na mismo. Yun nga yung nakakalungkot kasi syempre tayo nasundan natin ang pagiging alalay ni Bongo kay Digong. Tapos si Bongo pa ang nag-booking sa mga katarantaduan ng mga Duterte doon sa Davao. Di ba po? Ayan, pinaparamdam na ng Panginoon sa mga DDS kung ano ang totoong ugali ng mga Duterte. Kawawa ang mga taong di mga didishit na dadamay sa kawalang hiyaan ng mayor nila. Totoo po yan. Unsame. Wag tulungan ng mga... Ay hindi, wag naman ganun. Hindi naman po lahat ng taga Davao ganyan. Alam nyo meron akong mga kaibigan na dati pa sa vlog nasa Davao, mga supporter natin noon, mga kakilala ko noon. Alam nyo, hindi sila makakibo, hindi sila yung wala silang kibo, no comment sila. Alam nyo kung bakit? Takot sila. Magreklamo sila. Takot sila. Hindi sila makapagreklamo kung ano man nangyayari sa Davao. Bakit? Ikaw ba magrereklamo ka kung taga Davao ka? Diba? Kaya nga ito, yung gantong sitwasyon, kahit yung apo na ni Kitty Duterte ang mayor ng Davao City, ganto pa rin. Ganto pa rin ang sitwasyon. Hindi maiiba. Yan pa rin ang makikita natin. Baha. Rumaragas ang baha. Lampas taong baha. Yan pa rin ang makikita natin. Bakit? Kasi po sa Davao City, hindi pwedeng palitan ng mga Duterte. Diyan talaga merong silent martial law. Takot ang mga tao. Takot silang magsalita. Takot silang magreklamo. Bakit? Pag magreklamo ka, ano mangyayari sa'yo? Peperwisyuhin ang negosyo mo. Peperwisyuhin ang buhay mo. Baka gawin ka pang drug lord. Diba? Misiso, ayan, Diyos na nagpakita sa kanila at nagparamdam sa kanila. Yung kalikasan na ang nagbubuking ng korupsyon ng Davao City. Kahit meron ako nakitang post, catch basin daw ang Davao City. Ay, bakit hindi inayos? Reklamo sila ng reklamo, baha sa Metro Manila. Male-maleta daw ang pera na natanggap ng mga politiko doon. Di ibig sabihin pala, male-maleta din ang pera natanggap ng mga politiko sa Davao. Ng mayor, ng vice mayor, ng vice-presidente at ng congressman. Kasi ganun katindi yung baha sa kanila. Male-maleta din siguro ang kanila na iwibulsa. Diba? Kita nyo tahimik ang DDS sa mga baha sa Davao at pinagtatanggol pa nila. Catch basin kasi ang Davao City. Yan ang sinasabi nila. Yan kasi problema, Davao City, catch basin yun nga Bakit hindi inayos? 51 billion ang ibinigay kay Pulong. 2019, 2020, 2021. 2020, 2021, 2022. 3 taon, 51 billion ang binigay para sa flood control. Ito na resulta, rumaragas ang baha. Ganun ba? Catch basin? Bakit hindi naayos? Ang Araneta Avenue, catch basin, pero ngayon, mahina na ang tubig doon, hindi na nagbabaha ng 3 araw. Catch basin din yun. Pero naayos ni PBBM, naayos ni Vince Dizon. Ayun ako. Gusto nyo pa-imbestigahan ng flood control sa Metro Manila, sa Luzon. Paano yung flood control sa Davao? Hindi pwedeng imbestigahan. Hindi pwedeng silipin. Sasabihin, pamumuliti ka lang ikaya. Ay, nako. Isa Fernando, Duterte ang ampatuan ng Davao. No more hope. Sino maglalakas loob kumontra sa Duterte? Yung mga Nograles Kumanti dati mga Nograles dyan, talo
Mark Owen, asa ng 51 billion na nasa budget ni Pulong Duterte 2019 to 2021 para sa flood control? Oops, andun na sa Spain, nasa disco. Legazpi, marami ng sign pinakita sa Davao ni Lord. Panahon na dapat mamulat ang mga DDS na walang Duterteng tutulong sa kanila pag may disaster. Mrs. O ngayon, flood control na ulit investigahan. Baka mag-iyakan sila, yan ang gusto nila eh. Actually, ang flood control na gusto nilang investigahan, yung flood control na ang ituturo nila ang mastermind si PBBM. Paano magiging mastermind ng corruption sa flood control si PBBM? Kailan lang ba naging presidente si PBBM? 2022. Eh yung mga flood control projects, mga ghost project at mga substandard, panahon ni Digong nagsimula. So paano si PBBM mo magiging mastermind dyan? Diba? Jacob Alvarez, ayan, hello po Mark Owen. Josh Kyle, hello. Gloria Marquez, ayan. Virgilio Orsolino, Gemaline Perez, Elmer Valdez. Hello po, Ansame, ayun, nabasa na pala natin yung kanina. Ate Leda, ayan, hello po. Para mabago ang Davao City, tao mismo ang gumising. Nako, hindi na po mapapalitan mga Duterte dyan. Kasi dyan po may silent martial law. Dyan po sa Davao. Ngayon,